Po sa ating lahat mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. So, finally po naisayos na po natin ang ating pong assessment sa spiritual giftings. Tapos na yung ating personal assessment and then yung sa group, sa mirroring. Tapos na rin, tapos medyo nakialam ako ng konti dahil hindi naman ako kasali sa mirroring. So, naglagay po ako ng mga nakikita ko giftings ng bawat isa. Kaya meron na po tayo actually na meron na po tayo nailagay na po tayo dun sa ating pong groupings. Uulitin ko po mga kapatid, hindi po nito dinidikta talaga. Okay, hindi natin alam yung eksakto. Ang Lord lang ang nakakalam ng eksakto. Pero yung ginawa po natin na activity para po sa giftings ay nakakatulong po ng malaki sa atin. Para matunto natin kung ano po ang ating pagkatawag base po doon sa giftings o sa mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga po dito sa ating po ipapamigay na mamaya, maiuwi nyo na itong inyong mga assessment. Meron po ditong confirmed group, and then meron din potential group. Okay? Meron po tayong 5 groups dito na pag-aaralan mamaya. I-discuss natin mamaya para maintindihan nyo ano yung group na kinabilangan nyo. And then meron din dito sa ilalim na potential group. Nakasulat ko ano yung mga group number na pwedeng maging giftings nyo rin. If ever na hindi talaga sumakto ng mainam yung nasa confirmed group nyo. Ibig din sabihin mga kapatid, yung nasa potential groups nyo, pwede rin kayong magamit doon simultaneously. Habang nililinang kayo o dinidevelop kayo ng Panginoon doon sa confirmed group or confirmed giftings nyo, simultaneously, pwede rin kayong gamitin ng Lord dun sa mga potential giftings. Okay? So, mamaya naiintindihan natin mabuti. Nahahati po ang ating pong groups sa 5. Okay? Yung group number 1 po, ito yung Ministry of the Word. Nakapaloob dito, yung nakikita niyo mga giftings doon na pastoring, preaching, teaching, counseling. Yan po yung mga kasama doon sa number 1 group, Ministry of the Word. And then, ang number 2 group po is Ministry of Administration. Okay? Doon po nakapaloob yung ilang mga giftings na pinag-discuss natin, kagaya ng leadership, ayan, and so on, etc., etc. Sa Ministry of Administration po, ang function po nito sa church, ito po yung nasa gumaganap sa finance, sa properties, sa legal, sa maintenance, sa stewardship. Ito po yung group na yan, group number 2. Ito po ay pinauunahan ni Pastor Jonathan. Okay, yung group number 2. Yung group number 1 po, yun po yung pinapangunahan ko. Doon po sa pastoring, sa teaching, sa preaching, sa counseling, and then yung mga ceremonies. Okay? So, kung isa kayo, kunyari nyo, isa kayo sa napanood dun sa group number 1, i-develop kayo, i-mentor kayo, i-disciple kayo, para in the future, maganap nyo yung calling na maaring doon kayo tinatawag ng Lord. Okay? Hindi po natin ito pinapakialamang gano'n na nga. Tinutulungan lang natin mairuta ang bawat isa. Ang Lord lang ang nakakalam ng calling natin kung ano talaga. Kung saan talaga tayo tatawagin ng Panginoon. Pero ang church, tumutulong siya sa paglilinang, pagde-develop, pagtumbok kung saan po tayo tinatawag ng Panginoon. And then yung group number 3 is the Ministry of Missions. Na ang counselor po dito, pangungunahan ni Pastor Boyer at ng kanya pong may bahay si Sister Marie.
Ngayon po kasi sila lang talaga yung actively involved. Although nandiyan si Ate Cora, pero ang church po natin, ang mission church po natin na actively involved po tayo ay yung nasa Orani. At ito po ay pinangungunahan ni Pastor Boyet at ni Sister Marie. Okay, kaya sila po ang magiging mentor ng group number 3. Okay? And then group number 4 is the Ministry of Serving and Benevolence. Ito po yung long time na ginagawa na, pinapractice na ng mentor po natin dito, ng counselor po natin dito. Kilala niyo siya? Matagal na niyang ginagawa. Sister Cora, si Sister Cora, noon pa man, yun na yan talaga ang kanyang gifting. So, ginagawa niya dito. So, siya po yung counselor natin dito sa group number 4, Ministry of Serving and Benevolence. Diyan po, ang function po niyan ay makikita na natin sa church. Yung food, feeding ministry, medical missions, facility, beautification, yung housekeeping natin, yung pinapangunahan po yan ni Sister Cora. And then yung last group po natin is the Ministry of Music and Program. Ang mentor po natin dito, ang counselor po natin dito ay si Sister May. Matagal na rin niya itong ginagawa. Hindi po tayo biglang nag-pick ng ng counselor. Hindi po. Nakikita natin na sila talaga yung ginagamit ng Panginoon. Kaya nagkakaroon sila ng K o para sa mga mata natin, sa kaisipan natin, karapatan para pangunahan tayo dun sa mga different groups na sinasabi natin. Okay? Ministry of Worship, of Music and Program po. Diyan po na nakapaloob yung church music, yung praise and worship, yung Ministry of Multimedia and Networks, yung music ay yung worship program. Although yung Ministry of Multimedia, dahil ito po ay isang malaking, nakikita natin na nadidevelop ito sa isang malaking another group. Lalo na pag lumaki yung church natin. So later on, magkakaroon po ito ng kanyang leader, yung sa multimedia, ng sariling leader. Okay? Kailangan may humaharap po dun sa multimedia, may nag-lead talaga dun sa multimedia. Okay, so, bago po natin ibigay ito, yung ating pong mga assessment, kailangan po natin i-discuss muna, ano ba talaga yung giftings? Ngayon, magkakaroon kayo ng katanungan, maaari sabihin, Pastor, bakit din natin inunang i-discuss ang meaning ng giftings at ang mga meaning ng mga different giftings? Bakit inuna muna natin assessment? Kailangan po yun para hindi po ma-impluensyahan ng intellectual lamang yung ating pong assessment. Okay, papaliwanag po yan. Bakit? Okay, ano po ang giftings natin? Ang una pong, ang pinaka-special po na gift na tinanggap natin sa Panginoon is ang banal na Espiritu, Holy Spirit. Of course, yung salvation, ibang usapin. Pero, ang unang-una pong special na kaloob, o gift na binigay sa atin ng Panginoon, na tinanggap natin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak niya, ay ang banal na Espiritu. Okay, the Holy Spirit. A gift to a believer from God. Ang Holy Spirit ang producer and ano ba? Ayan. Ang Holy Spirit ang producer at ang controller ng lahat ng mga giftings. Okay? Siya ang nagpo-produce. Meaning, mga kapatid, ibig sabihin, kung walang Holy Spirit na namumuhay sa iyo, walang giftings. Okay? Kaya, kapag mamaya, kukumpara natin yung giftings from the Holy Spirit, tsaka yung mga skills ng tao. Magkaiba po kasi yun. Kaya minsan diniscuss natin dito, mga kapatid, na ang singing, ang ganda ng boses, hindi ito gift. Ito ay talent
skill. Kaya itong i-develop. Okay? Kaya itong i-enhance o painamin sa pamamagitan ng mga practices. Hindi po ganun ang giftings. Mamaya, yan na natin. So a gift to a believer from God and the producer and controller of the giftings. That is the Holy Spirit. In Acts chapter 2 verse 38 to 39. Nandiyan ba yan? Acts. Ayan. Sabi diyan, Acts chapter 2 verses 38 to 39. Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Parang mas maganda kung malayo, ano? Tama ba? Mas malayo. Para doon umano lahat. Okay. Sige, babasahin ko na lang. Masusundan nyo naman. "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord will call." Hindi po sa lahat ng tao ang giftings. Pag nakakita kayo sa plaza na kumakanta ng napakainang kumanta, humahanga kayo, at hindi naman siya mananampalataya, namumuhay siya sa kamunduhan, ang napapanood niyo po sa kanya ay hindi gift. Tandaan niyo yan. Hindi po yung gift from God. Kasi minsan malilito kayo, yung secular na mga tao, inaano nila yun, kiniklaim nila na gift nila from God. Pero kung hindi naman sila mananampalataya, hindi naman sila namumuhay ayon sa panukala ng Panginoon, ang nakikita po natin sa kanila at napapanood. Listen very carefully. Ayan na, yan pala, pinaliit lang. Ay hindi naman giftings. Okay? Sino lang ang may gift ayon dito? Yun lang mga tinawag ng Diyos. Sila lang na merong pinagkaloob ng banal na espiritu. Kasi yung banal na espiritu ang tinanggap po natin, siya po ang mag-appropriate, mag-produce at magpukontrol ng gift na pinlano ng Diyos noon pa para magamit natin. Okay? Yung talino ng tao, kagaya nila Elon Musk, namamangha tayo, nila Ben Shapiro, kapag napanood natin yung salita, mga Jew, na napakatatalino, pero hindi naman mga mananampalataya. Hindi po gift yun. Yun po ay kanilang talento. Pero hindi po yung gift galing sa Diyos. Okay? So, in 1 Corinthians chapter 12, verse 4, 7, and 11, sabi dito, "There are different kind of gifts, but the same Spirit distributes them." Sino ang distributor? Producer and distributor? The Holy Spirit. Okay? Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. All these are the work of the one and the same Spirit. And He distributes them to each one just as He determines. Sino nagdedetermine? The Holy Spirit, sa pamamagitan ng utos ng God the Father, ng Ama. Okay? So, malinaw po, ang gift ay hindi galing sa atin. Ito'y kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. So the gifts given by the Holy Spirit are to help the church accomplish these objectives. Andiyan ba yung objectives? Yan. Dalawa po ang objective ng Diyos. Bakit siya nag-i-scatter, nagpo-produce, nagdi-distribute, nagdi-determine ng mga giftings sa atin? Una, evangelism.
Yun ang una. Listen very carefully, my dear brethren. Para hindi tayo maliligaw, bakit tayo gumaganap sa church? Ano ang ibig sabihin niyan? Para saan yan? Para anong dahilan, bakit tayo gumaganap sa church? Number one is evangelism. For the numerical growth of the church. We can see that in Matthew chapter 28. Huwag na natin kalkalin. Masyadong marami ako nilagay ng mga verses dito. Isulat nyo na lang po. Mapapag-aralan nyo naman sa bahay. Number one is evangelism. Para idagdag ng Lord ang lahat ng tinawag niya sa kung saan niya ito dadalhin. Kagaya sa atin, sa Truth and Life Christian Church of Orion, merong tinawag ang Diyos para sa atin dito. Siya lang ang nakakaalam. Ang Diyos lang. Anong trabaho natin? Ipangaral ang mabuting balita. Okay? Trabaho natin yun, pero hindi natin alam kung sino talaga yung mga idadagdag ng Lord sa church. Kaya hindi tayo pwedeng mamili ng mga taong witnessan natin. Lahat ng tao na i-avail sa atin ng Lord para makausap natin, ay pwede natin witnessan. Hindi natin sila sisinuhin kung anong kalagayan nila sa buhay. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, drug addict to, ala ito. Talamak na ito, alam mangyayari dito. Wala po tayong pwedeng sinuhin na tao. Sapagkat ang Diyos lang ang nakakaalam kung sino ang idadagdag niya sa iglesia. Our only obligation is to preach the gospel, ang mabuting balita, na kailangan nila para mabago ang kanilang buhay at maidagdag sila ng Diyos sa kung saang iglesia sila idadagdag. Okay, yun yung number one objective ng ating pong giftings, evangelism. And then number two is church edification. Okay, church edification. Para naman ito sa spiritual growth ng church. Mapalad tayo sa ating iglesia, mga kapatid, na nagiging malaya ang bawat isa na maganap natin ang ating mga giftings. Mapalad tayo. Walang nagbabawal sa atin na i-practice natin yung ating pong mga giftings. Malaya po tayo. At pag ang bawat isa sa atin ay nagagamit yung giftings na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kumbaga sa puzzle piece na pinag-uusapan natin. Kung ang pyesa na dinagdag ng Diyos ay mailalapat doon sa big picture na binuko, ang bawat isa ay nalalapat, meaning nagagamit ang bawat isa. Ayon sa gift na kanya na binigay ng Diyos para sa kanila. Sa iglesia, nagiging masaya po ang iglesia. Okay? Hindi nagkakaroon ng mga trouble. Nagkakaroon lang ng mga trouble pag hindi natin alam gamitin ang mga giftings natin. At meron tayong gustong gawin, pero hindi naman yun ang calling o gift na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya inaaral natin. Ibig sabihin nun, isa kang puzzle piece, isa kang pyesa na pinipilit mong isaksak ang sarili mo sa hindi mo naman islat. Okay. Nai-imagine niyo po ba? Isa kang puzzle piece na pinagpipilitan mong isaksak sa isang lugar na hindi ka naman doon, conforme, o hindi ka naman, tawag sa'yo? Lapat. Naghihintay ngayon itong isa na nakalapat doon, hindi makapunta doon kasi pinagpipilitan mo yung sarili. Well, binless tayo ng Panginoon na binigyan tayo ng kalayaan na alamin ang mga giftings natin at i-carry out o gawin kung ano man yung pinapakita sa atin ng Panginoon ng mga giftings natin. Kaya masaya ang church. Okay? Hindi tayo nagyayabangan dito, hindi tayo nagpapaligsahan. Inaalam natin, ano ba talaga ang calling natin, ang giftings natin. At sinasalpak doon ng bawat isa. Okay? Nararanasan po ng church natin yun. Okay, and then, yan. The nature of spiritual gifts. Nature of spiritual gifts. Yan.
What the spiritual gifts are not. Dalawa pong i-discuss natin dito. Ano ang spiritual gift at ano dapat, ano ang, sa Tagalog, ano ang hindi spiritual gift? Okay? Mukhang mali yung pagkatagalog ko na yan. Basta English na lang, maintindihan nyo rin naman. What the spiritual gifts are not. Okay, number 1, they are not the same as natural talents. Hindi siya kapareho ng talento, kaya nga ini-stress natin dito na hindi porke maganda tayo kumanta o magaling tayong tumugtog o mahusay tayong magsalita, ay ano na yon, ay giftings na yun coming from God. Hindi po. Hindi po pareho ang spiritual gifts at natural talents. Okay? And they are not acquired by rehearsal, by practice, or hard work. Yung talent po kasi, kapag nakita niyo mahusay na basketball player, kagaya nila Michael Jordan, nila LeBron James, nila Kobe Bryant, yung kanila pong talent, yung skill, ay napapainom nila, nadidevelop nila sa pamamagitan ng matinding training. Matinding practices ng hard work. Kaya kumikisig sila ng kumikisig. Hindi po ganon ang gifted. Okay? Ang nag-determine, nag-appropriate ng giftings natin, nagpo-produce at gumagamit niyan, ayon sa gusto niyang pagkagamit niyan, ay ang banal na Espiritu. Hindi tayo ang nag-re-regulate ng ating spiritual gifts. Kaya nakakatakot, mga kapatid, na nasa church ka, pero hindi mo nakikita ang function at ang gift mo. Ibig sabihin, walang significance ang iyong buhay mananampalataya. Kailangan ko kasing makita yon. Kapag sinabi mong ikaw ay mananampalataya, pag sinabi mong ikaw ay anak ng Diyos, meaning, nasa iyo ang banal na Espiritu. At pag nasa iyo ang banal na Espiritu, meaning, pinoproduce na sa iyo at ina-appropriate at ginagamit ka sa pamamagitan ng giftings na ibinigay niya sa iyo. Ngayon kung walang lumalabas, walang nagmamanifest na giftings mula sa iyo, sa tinagal-tagal ng panahon, medyo malaking question mark po yun. Bakit? Hindi po kasi mahina ang banal na Espiritu. Winner po siya. Winner po ang Diyos natin. Hindi po siya mapipigilan. Okay? Sovereign po siya. Creator siya. Controller siya. Wala pong makakapigil sa Kanya. Kapag ikaw po ay tinawag niya, parang si Jonah, ayaw na ayaw ni Jonah, pero ang kalaban niya ay Diyos. Anong ginawa kay Jonah? Nilamon siya ng isda, dinala siya sa Ninive. Sapagkat walang makakapigil sa Diyos. Sino pong ibig sabihin natin? Kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, tunay na tinawag ng Diyos, tunay na hinirang ng Diyos, kapatid, magkakaroon at magkakaroon ng katuturan o significance ang iyong buhay mananampalataya. Kailangan natin ng truth na yun. Baka kasi relax tayo. Kailangan nating matutunan yung truth na yun. Okay? If you have the Holy Spirit in you, ipoproduce niya sa iyo ang good works. Ipoproduce niya sa iyo ang giftings mo na magagamit mo para magkaroon ng significance o katuturan o kahalagahan ang buhay mo bilang isang mananampalataya. So they are not the same as natural talents or abilities. They are not acquired, cannot be rehearsed, cannot be practiced, cannot produce sa pamamagitan ng mga hard works. Yan. And then, number 2, they are not the same as the fruit of the Spirit. Okay. And pag hindi natin pinag-aaralan, parang
labo-labo natin yung gift of the Spirit and the fruit of the Spirit. Ang giftings po mga kapatid ay hindi fruit of the Spirit. Magkaiba po sila. Pero parehong importanteng nararanasan natin sa ating buhay. Okay. Ang Tagalog po ng fruit of the Spirit ay bunga ng Espiritu. Ang Tagalog ng gift of the Holy Spirit ay kaloob ng Espiritu. Kaloob. Okay? Anong trabaho niyan? Yung fruit of the Spirit, mga kapatid, ito ang nagmo-motivate sa atin. Motivation coming from God, minomotivate tayo para trabahuin ang giftings or ability na binigay sa atin ng Panginoon. Bakit ka aayo? Because you are being motivated by love towards other person. The love that you feel in your heart ay galing sa Diyos. Yun ay fruit of the Spirit na nagpo-propel sa iyo, naggagasolina sa iyo para mag-apoy ka sa desire o sa burden para gawin mo naman yung ability or the gift na binigay din ng Holy Spirit sa iyo. Okay, naiintindihan po? Yun po ang pagkakaiba. Kasi ang fruit of, hindi po fruit wala po kayong mababasa sa Biblia na fruits of the Spirit. Although marami siya, pero hindi po siya tinatawag na fruits. Isa lang po yan, fruit. Nagka-cluster lang siya sa different motivations. Okay? The fruit of the Spirit is love, peace, joy. Di ba yan siya? Ang giftings naman, ito yung pinag-aralan natin sa ating assessment. Pastoring, leadership, evangelism, iyan yung giftings. Okay, bunga at kaloob. Kaya magkaiba po yan. Meron naman akong nilagay na ano dyan, na text. And then, ano ang hindi? What the spiritual gifts are not? They are not evidences of spiritual maturity and growth. Okay, ayan na naman. Kaya natin tinuturo ang giftings, mga kapatid. Hindi natin tinuturuan ang mga kapatid natin na, hayaan mo lang siya, hindi pa siya mature. Kaya hindi pa lumalabas ang kanyang giftings. Hindi po ganoon, mga kapatid. Kapag idinadagdag ka ng Diyos sa isang gawain, so sa isang iglesia, meron at meron siyang paggagamitan sa iyo. Okay? Hindi ito magiging bunga ng dahil mature ka na sa pananampalataya, kaya gagamitin ka na ngayon ng Diyos sa giftings mo. Hindi po ganoon, mga kapatid. Kasi hindi naman tayo ang nagdidikta ng kapangyarihan natin para makaganap. Okay? Kundi ang Holy Spirit na nasa atin. Kaya hindi natin titignan ang mga kabataan natin, sila Badet, sila Dia, hindi natin sila titignan na parang mga bata pa sila, hindi pa sila matured enough para magamit ng Panginoon. No? Di ba sabi ni Paul kay Timothy? Sabi ni Paul kay Timothy, huwag mong hayaan na i-look-down nila ang iyong kabataan. Ikaw ang hinirang ng Diyos, ikaw ang piniling mag-lead. Gawin mo ang iyong calling. Di ba sinabi ni Paul yun? So, hindi natin pinipigilan ang mga bata. Pero, of course, hindi natin sila hinahayaang magwala na hindi naman nila giftings. Papasukin nila, magugulo nila yung takbo ng ministry o ng iglesia. Kaya nandito naman yung mga tinatawag natin mga mentors and counselors para igiya naman yung mga members natin, kahit mga bata sila. Kung paano nila gaganapin ang kanilang pagkatawag sa pamamagitan ng giftings na binigay sa kanila ng Panginoon. Okay. They are not evidences of spiritual maturity and growth. And then, number 5, they are not given because you pray
or ask God for them. Ayan. Pakinggan to, lalo na ng mga young people. Hindi po tayo ang mamimili ng giftings natin. Okay? Kaya ina-assess natin ang giftings natin. Malaking kasalanan po sa Panginoon na piliin natin kung anong gusto nating gifts o kung anong gusto nating calling. Ang Diyos po ang tumatawag at ang Diyos po ang nagde-determine. Sabi nga sa pinag-aralan natin kanina. Hindi po ibig sabihin, kunyari nyo, masaya sa praise and worship team. Diba? Parang ang cute nila, ang ganda nilang tignan, ang saya nila. Gusto ko doon ako sa praise and worship team. O kaya man, sa praise and worship team nakikita mo, uy, ang cute nung drummer doon. Gusto ko yung drummer doon, maging close ako sa kanya. Eh, ang cute nung pianist doon. Crush ko siya. Kaya papasok ko sa praise and worship. Yun na lang ang gift ko. Eh, hindi po pwede yun. Okay? Hindi natin pinipili ang giftings natin. Hindi rin natin, Lord, nararamdaman ko ang gift ko ay pastoring. Pero Lord, wag na akong pastoring. Pinagpe-pray ko, Lord, ano na lang ako? Giving na lang ako. Ang gift ko na lang ay giving. Lord, hindi mo pwedeng ipag-pray na gano'n. Okay? Hindi mo pwedeng labanan kung ano ang dinisenyo ng Lord para sa'yo. I know that very well. Lagi ko yung sinasabi kay Pastor Kaloy, Pastor, ayaw ko na pagpapastor. Gusto ko business, Pastor. Gusto ko giving na lang ako. Alam din ni bro yun. Alam niya yung kwento na yun. Lagi kong nilalabanan yun. Pero anong nangyari sa akin? Parang Jonah na kahit na anong pilit mong lumayo, kahit na may struggle dyan, kahit na may labanan dyan, dadalhin ka at dadalhin ng Lord. Sino ang boss? Sino ang nag-control? Siya at hindi ako. Kasi hindi nangyari kung ano yung gusto kong mangyari. At ang nangyari ay kung ano yung gusto niyang mangyari. Okay? So, hindi mo pwedeng gamitin yung prayer para ibahin mo yung gifts mo. Hindi pwedeng hilingin sa Lord na, Lord, wag na ito yung gift ko. Yung ano na, kasi nandun yung, crush ko. Hindi pwedeng gano'n. Okay? So, malinaw. And then, what the spiritual gifts are? What the spiritual gifts are? Ano ang spiritual gift? Number 1, they are the manifestation of the Spirit. Kung totoong nasa iyo ang banal na Espiritu, kapatid, hindi mo kayang pigilan. Lalabas at lalabas yung gifts na yan. Okay? Kaya nga sabi natin kanina, medyo lumuhod tayo sa Lord at pagka nakikita natin ang ating sarili na, ano ang katuturan ko? Ano ang significance ko? Anong ginagawa ko sa iglesia? Saan ako nagagamit ng Lord? Maging natin sa Lord, bakit parang wala pa akong gamit? Lord, kaawaan mo ko. Yan. So, kapag nasa yung Holy Spirit, nagmamanifest sa'yo ang spiritual giftings. Kasi yun ang very purpose, bakit ka tinawag ng Diyos, inelect ka, para ilabas sa'yo ang workmanship niya. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Okay. Diba? Kaya, manifestation ito ng banal na Spirit. And then, what the spiritual gifts are? Number 2, they are distributed by the Holy Spirit. Siyang nag-appropriate, siyang nag-distribute, siyang nag-determine. Nandiyan naman yung mga verses niya. And then, number 3, they are given to every believer. Every believer has at least one giftings, one spiritual gift. At least, pero kadalasan, mga kapatid, kadalasan, multiple ang giftings natin, kadalasan. Meron lang isa talaga, yung major, kumbaga, nandyan, yung pinakamalakas na giftings. Yun ang nagiging papel natin. Pero meron pa tayong mga
giftings. Kaya nga meron tayong sinulat dito ng mga potential giftings na gagamitin din tayo ng Panginoon. Kaya huwag niyo sasabihin, mga kapatid, kunyari mo, kay Pastor Boyan, kay Sister Marie, magtatawag sila, mga kapatid, meron kaming burden na kailangan mag-mission tayo sa ganitong lugar. Pinapakita sa amin ng Panginoon. Nandito yung burning desire na kailangan mag-mission tayo at palaguin ang ating pong outreach dun sa Orani. Mga kapatid, ini-invite ko po kayo na samahan niyo po kami. Huwag niyo sabihin sa kanila na, Pastor, wala naman. Hindi ko naman gift yan, Pastor. Huwag niyo sasabihin. Kasi, maaring nandito nakabilang sa inyong potential giftings. Huwag niyong itatanggi na meron kayong ganong assessment na pwedeng maganap sa inyo. Okay? Kasalanan na hindi kayo tumugon sa panawagan kapag kinakailangan ang giftings nyo. Okay? Parang, ang country, ang ating, say America, United States of America. Kapag sa panahon ng gera, may tinatawag silang mga enlisted na personnel. Pag kulang ng kanilang sandatahan, tatawagin na sila, nakalista sila doon at hindi sila pwedeng tumanggi dahil nakalista sila sa mga tao na gagamitin para sa panahon ng gera. Tayo din ganun sa Panginoon. Hindi tayo magtatanggihan. Hindi ko gift siya, bahala ka dyan, bro. Wala akong gift ng giving, hindi ako magbibigay dyan. Okay? So, kailangan po natin yan, i-practice. And then, number 4, what the spiritual gifts are. They are the results of God's grace. We do nothing to earn or to deserve the giftings that God has appropriated for us. Okay? Hindi nag-decide ang Lord dahil nakita ka, okay to si Doya, dagdagan ko nga ang gifts niya. Hindi ganun nagde-decide ang Lord. Sa una pa lang, long ago, alam na ng Lord kung anong gamit mo. Okay? Hindi ito mai-influensyahan ng kung ano mang nasa iyo. Hindi mo na-earn ang gift mo. Hindi ka dinagdagan ng Lord ng gift. Okay? Dahil na-earn mo. Hindi. Ito'y plano niya. Kung ano nangyayari sa iyo, ay plano niya. We are given to they are the results of God's grace. We do nothing to earn or deserve the giftings that we have. 1 Peter 4:10 and Romans chapter 12, verse 6. Okay, tapos na po tayo daw. Okay, ibibigay ko po ang inyong mga groupings. Yan. Yan. Ito po ang inyong groupings. At mamaya, sa groupings nyo, mag-meet na po kayo. Tama-tama na dito si Pastor Jonathan. Mag-meet lang po kayo. Sharing time. Okay, patungkol sa mga giftings. Ibibigay ko na po ito. So, malaking kinalaman po ito sa significance and functions dito po sa ating iglesia. Sa ating pong iglesia kasi, kahit hindi tayo nag-uusap-usap, meron pong mga functions na nangyayari, mga gawain, mga trabaho na nagaganap na, kahit hindi tayo nag-uusap-usap. Imagine niyo yun, bakit malinis, nakaayos yung mga chair niyo ngayon, at pag Sunday, bakit nakaayos ang mga chair natin, malinis, may kinakausap pa tayong gumagawa noon? Bakit nila ginagawa yan ng masaya? Because of the giftings. Okay? Wala tayong kaalam-alam. Ayan, meron na. Malapit na pong matapos ang ating, ang tawag dyan, multi-purpose room. Meron na pong windows. Jealousy, yung dalawang portion dyan, tatlong portion dyan, meron na po. Meron pong nag-aasikaso niyan. Hindi po natin yung kinakausap, pero may nag-aasikaso po.
Okay? Ibig sabihin, may mga functions po dito sa church na nangyayari na. Dahil binigyan po tayo ng mga desire ng giftings para gawin yun. Okay? At nakikita natin, nai-enjoy natin. Natutuwa tayo pag may nangyayari. Yan po'y dahilan sa may tinawag ang Diyos at binigyan niya ng kaloob para trabahuin at ganapin kung ano man yung nai-enjoy natin nakikita dito sa iglesia. Okay? Significance and function. Kahalagahan o katuturan sa pagganap natin sa iglesia bilang mga tinawag na mananampalataya ng Diyos. So we can say that our lives as Christians have significance if we are functioning well with the work on which our God has called us to do. Ano ba yun? Wala. Wala yun daw. Okay? Nagkakaroon po ng, pakinggan natin mabuti, mga kapatid. Again, sasabihin ko, may kinalaman po kasi ito sa kaligayahan niyo. Mangangawit po kayo sa buhay pananampalataya kung hindi nyo na-experience ang katuturan o kahalagahan ng inyong buhay mananampalataya sa paggamit nyo sa mga kaloob na binigay sa inyo ng Panginoon. Okay? Nagkakaroon ng katuturan ang buhay natin bilang mga mananampalataya kung nagaganap natin ng maayos ang ating gawain ayon sa ating pagkatawag. Nandun po yung dalawang keyword, significance at function. Pag ginagawa mo yung function mo sa church, nagkakaroon ka ng significance. Nagkakaroon ka ng katuturan. Kahit hindi ka nakikita. Kanya may naglilinis dito. At may ang linis na ng church natin. Pero alam mo, ikaw ang naglinis na. At napansin nila, pinapaligaya ka ng Diyos. Kahit na hindi banggitin ang pangalan mo. Lumiligaya ka. Kasi na-appreciate. Natutuwa ang church, na-edify ang church, sumasaya tayo kasi may gumagana ng kanya-kanyang kaloob na binibigay ng Panginoon. Okay, so, again, Group 1, Ministry of the Word, Counselor, Pastor Doy. Group 2, Ministry of Administration, Counselor, Pastor Jonathan. Group 3, Ministry of Mission, Counselor, Pastor Boye and Sister Marie. Group 4, Ministry of Serving, Counselor, Sister Cora. And Group 5, Ministry of Music and Program, Counselor, Sister May. Bakit sila? Wala naman po tayong iniba. Sila talaga yung naandun. Kahit hindi tayo mag-usap-usap, at pag nagkaroon tayo ng activity, makikita mo yung mga tao na ito, sila talaga yung mag-a-act doon. Kaya wala po tayong dito. Wala po tayong politika dito. Hindi po tayo namili. Tinignan natin mabuti. Sino ba talaga yung ginagamit ng Lord doon? At sasaya po tayo at sumasaya po tayo dahil nagagamit sila ng Panginoon. Okay, dito medyo magugulat kayo. Pero bibigay ko yung inyong mga giftings. Number 1, ito po yung group number 1. Ito po yung mga kung gusto nila. Wala pong pilitan ay i-mentor ko. Kung gusto nila, hindi ko po sila pipilitin. Hindi ito pilitan. Okay? Group number 1, mamaya ako na ibibigay, sabihin ko lang muna. Rona Carlito, sa grupo po siya. Yun ang lumabas sa kanyang personal assessment, na-confirm na mirroring o ng group assessment. Number 2, Valentina Canoy Jamse. Sa group 1 po yan. Third member, si Mitch, si Sister Michelle Baltas. Sa group 1 po siya. Number 4 member ng group 1, si Brother Bren Crisostomo.
Pero meron kayong mga potential group na kasulat din. Kaya pwede rin kayo mag-join doon sa mga potential group. And then, number 6 na. Number 6, Christian Kyle Bagtas. Sa group number 1. Number 7, si David Mateo. And lastly, Midel Hesed Masangka. Yan. Okay, sa group number 2, ito po yung group ng administration. Group ng leadership. Yung nangangasiwa, yung nag-o-organize. Okay, na pinangungunahan ni Pastor Jonathan. Ang mga confirm po dito sa group na to, Sister Tess Diwa, Sister Marie Pernito, although mentor siya or counselor siya ng group ni Pastor Boyet, pero nag-confirm siya sa administration group. Okay? Sister Marie Pernito, and then Sister Dia Pernito. Ito, Sister Dia, sa group ni Pastor Jonathan. Sister Nia Masangkap, sa group ni Pastor Jonathan. Brother Sunny Lancetas, nasa group ni Pastor Jonathan. And Brother Miko Masangkap, nasa group ng group 2 ni Pastor Jonathan. Yan. And then ito, magugulat ka sa evangelism. Iisa lang po nag-confirm doon. Although, marami pong potential. Nandito po, nakasulat naman, na nandun yung potential gift nila at groups nila. Yung number 3 group. Pero hindi nga lang yun ang nanguna. Isa lang po ang nandun. Even si Pastor Roderick, si Pastor Boyet, ang confirm group po niya ay sa akin. Group number 1 siya nag-confirm. Number 2 lang niya ang evangelism. Potential. Pero dahil siya ang umaakto doon, siya ang mag-a-act as counselor ng evangelism. Okay? Ng missions. Si Pastor Roderick, at ang nag-iisa niyang confirm dito ay ang kanyang nanay na si Sister Celia Pernito. Even si Sister Marie, ang confirmed group ni Sister Marie ay administration kay Pastor Jonathan. Kita nyo, pero meron siyang gift of evangelism nandun sa potential. Okay? Isa lang, si Sister Celia. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, nung nag-preach tayo, nagdi-discuss tayo, huwag tayong tatanggi. Pag tumawag sila na, kailangan namin ng suporta nyo. Kasi hindi naman namin yung gift pa. Hindi tayo tatangging gano'n. Tingnan niyo yung ano nyo. Okay? Yung giftings nyo. Nandun din yun sa potential giftings nyo. And then group number 4. Ito po ang marami. Group number 4. Pinangungunahan ni Sister Cora. Okay. Ang nasa grupo po niya is number 1, Emily, Sister Emily. Number 2, Sister Diana. Number 3, Sister Clarissa. Number 4, Sister Yoli. Number 5, Brother Hinaro. Ando kayo sa group number 4. Number 6, Brother Roldan. Number 7, Brother Michael. Habang sinasabi ko po ba, parang nagko-confirm sa isip niya, doon talaga sila. Meron po bang gano'n? Na doon talaga sila nakaano? Ayan, yan po yung grupo ni Sister Cora, na in-mentor ni Sister Cora. And then, ito pong last group natin, marami din pala to, group number 5, yung grupo po ng worship. Okay? Ang mentor po natin ay si Sister May. May Masangkap, and then Mary Pauline Gatdula, Aloha Olmo, Marisa Aquino, Ana Marie San Jose, Bernadette Crisostomo, Janine Manyo, Marlo Gatdula. Yan. Nag-iisa po. Kaya si Marlo, noon pa namin pinag-uusapan ni Sister May, yun ang ano namin sa kanya, discernment namin sa kanya, na si Marlo ay isa sa magiging worship leader natin na lalaki. At iisa pa lang siya doon. Iisa lang siyang member ni Sister May na lalaki, na merong ganung gift of
exhortation. Hindi po gift of singing, gift of exhortation. Okay po, alam niyo yung mga group niyo? Sige po, mag-ano lang po tayo ng konti, mag-groupings tayo. At meron na kayong mga counselor doon. Yung konting planning lang kung ano ang ano natin, kung anong plano natin sa ating pong mga groupings. Yan. Isa lang ang grupo mo, bro. Pero pwede kang magtawag. Okay, sige po.